Welcome back again to my YouTube channel. By the way guys, maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload, okay? So guys, sa mga interested naman sa private reading, nasa description box below lang po yung link ng aking Facebook. Message lang kayo. So, by the way, tignan natin, guys, kanina bang love reading yung masasagap natin ngayong araw? Okay, so tignan natin. Okay. Kanina po itong love reading spirit guide. Ayan, medyo mabigat lang guys tong card ko. Kanina po itong love reading. Meron tayong, Seven of Pentacles. So, alam nyo guys, napapaisip ngayon yung person mo kung paano niya i-work out yung sa inyo. Iniisip niya kung magkakaroon pa ba ng growth or may mangyayari pa ba? May pagbabago pa ba? May pag-usad pa ba itong inyong relasyon? So, may mga pag-aalala tong person mo, sa totoo lang, no? Pwede yung mga pag-aalala niya dito, yung pwedeng, baka hindi naman talaga kayo mag-workout or baka nagsasayang lang kayo ng oras, tas ending, di naman talaga kayo para sa isa't isa. Pero hanggat maaari guys, na gusto nyo i-workout to, kasi yung growth nyo talaga yung iniisip niya, yung success nyo talaga yung iniisip niya. Pwede noong una guys, baka hindi ka naman niya totally gusto that time, pero habang tumatagal, baka, alam mo yon, nahulog na rin talaga yung love niya sa inyo. Kasi pentacles, di ba mabagal ang pentacles? So, pwedeng mabagal yung nangyari sa inyo, yung progress, yung love, pwedeng naging mabagal yon. Hindi siya guys mabilis. Okay, so tignan natin. Okay, kanina po itong love reading. Additional message. Kanina po itong love reading. Kanina po itong love reading spirit guide. Oh, the Tower. Naku. Etong relasyon nyo na to, guys, hindi naman talaga siya, guys, naging perfecto. Nakikita ko dito na parang naghihiwalay, nagsasama. Tinatry nyo siyang i-workout, no? Hanggang sa kaya nyong i-workout. And nakikita ko naman dito, guys, na sa totoo lang, may mga times na parang napapatanong ka, ito bang relasyon na to is worth it or baka naman nagiging toxic, no? Or toxic na talaga siya kasi may ending. Pwedeng meron kang inaantay na pagbabago sa kanya or baguhin niya sa sarili niya. May inaantay kang gusto mong mabago sa kanya eh. So siguro yung pagiging mabagal niya, yung hindi siya guys, yung tipong inaantay mo siya, ano ba yung plano niya sa buhay niya. Inaantay mo siya kung may progress ba sa buhay niya. Kasi tignan mo guys sobrang pag-a-analyze ng person mo. Pwedeng yes, mataas ang ambisyon niya, pero minsan kasi dumarating siya sa point na yung ambisyon niya guys, sobrang inaaral niya talaga to. Sobrang iniisip niya kung dapat ba itong simulan or hindi. Nandun na siya sa point na yon. Yan yung nakikita ko sa person mo. Okay, sobrang bagal nito mag-desisyon. So, di kita masisisi rito kung bakit nagkakaroon ng ending sa inyong relasyon. So, sabi nga dito guys, meron kang iiwan. Meron ka nang iiwanan. Pwedeng iiwanan mo na tong taong to. Or pwedeng konting-konti ka na lang is pwede mo na siyang iwan anytime. Lalo na kung wala namang improvement na nangyayari sa kanya. So, possible guys na earth sign tong person mo, Capricorn, Taurus, and Virgo. Though, nakikitaan mo naman siya ng effort, maayos naman, makababait naman tong taong to. Pero siguro kasi, hindi guys sumasapat sa inyo na yun lang yung kaya niyang gawin. Okay, so again,
Additional message. Meron tayong Three of Cups. Three of Cups. Celebration to, guys. So, I think baka isa-celebrate niyo yung Mother's Day. Tama ba? Linggo ba yung Mother's Day? Hindi ko sure eh. So, again, basta meron kayo sa-celebrate dito. Pwede may pag-birthday, monthsary nyo ba, anniversary nyo. Something celebration na pwedeng maganap dito. Okay? So, again, mag-e-effort naman siya eh. Okay, nag-e-effort naman yung person mo eh. Siguro isa yun sa mga pwedeng panghihinayangan mo. Kasi nag-e-effort naman siya, nakikitaan mo naman siya kahit paano may ginagawa naman siya. Pero hindi lang doon sa bagay na ine-expect mo. Sa gusto mo mangyari para sa kanya. Or yung pangarap mo para sa taong to. Hindi kasi yun yung nangyayari dyan, guys. Again. Additional message. Oops. Oh, lalo na kung parehas kayong breadwinner, parehas kayong panganay, siguro. Kasi ito guys, nakapokus sa mga responsibility, nakapokus ka sa responsibilidad mo, and ganun din yung person mo. Kumbaga talagang kayo ay may pasanin. May mga pinapasan kayong mga responsibilidad dito guys, na parang dating sa akin, hirap kayong hirap kayong mag-decide para sa inyong relasyon, sa connection nyo. Kasi yun siguro yung nilolook forward niya dito. Na pwedeng maging hadlang. Though wala naman siyang problema siguro sa family mo. Both side, wala naman guys nagiging problema. Ang magiging hadlang lang guys, hindi pwedeng bumitaw ng ganun-ganun lang dito sa relasyon na to. Kasi, pwedeng kayo na lang talaga inaasahan ng pamilya nyo. Parehas kayo. Diba? So again, tingnan pa natin. Additional message. Kanina po itong love reading. Meron tayong 8 of Wands, travel abroad. So, pwede kayo ay parehas nag-abroad or pwede isa sa inyo guys is nasa abroad, baka LDR. May nakikita akong communication dito, so pwede may mga pag-uusap pa rin na pwede mangyari. Diyan. So, pwedeng yun, baka may ina-expect sigurong travel, yung person mo, or pwedeng may pinaprocess na papel papuntang abroad. Baka mag-abroad na ba kayo? Parang may pinaprocess dito eh. 8 of Wands. By the way, tignan pa natin. Additional message. Additional message. Kanina po itong love reading. So again guys, medyo nagiging conflict talaga. Mahirap para sa inyo guys, piliin ang isa't isa, kahit wala naman talagang problema sa relasyon nyo. Tipong okay naman, nagkakasundo naman, nagkakaintindihan. Pero kagaya nga ng sabi ko guys, parang di pantay itong natin. Wait lang guys. Okay. So, by the way guys, yung pinapakita sa akin dito, ang nagiging conflict talaga is yung mga responsibilidad. Lalo na kung same kayo, breadwinner. Ang hirap, no? Kaya siguro mataas yung pangarap mo para sa person mo. Kasi hindi ka lang naman nangangarap para sa sarili mo, kundi para sa kanya din naman. Kumbaga parang gusto nyo lang na isettle yung pamilya nyo. Then, after nyo guys na isettle na yung stability about to sa both side, family, is kayo naman yung ready na mag-settle down. So, pwedeng hindi na kasi kayo pabata eh. Kumbaga, nagkakaedad rin naman na, tumatanda na rin naman, lumilipas yung panahon, tapos parang wala pa rin progress na nangyayari. Ganon. So, again, additional message. Kanina po itong love reading.
Meron tayong the devil, ayun no. Sobrang hirap na hirap kayong actually, nahihirapan ka rin, no? And nahihirapan din yung person mo na kung nag-e-end kayo kasi talagang nagkaroon talaga kayo ng closure. Pinag-usapan nyo talaga na kung ano yung nagpapabigat. Kumbaga, dinaan naman kayo sa maayos na usapan. Kumbaga, naging professional din naman. Okay? Tignan natin. The Magician. So, parehas kayong nahihirapan dito, guys. Since dito yung the devil, parehas kayong nahihirapan dito sa breakup na to. Hindi lang naman isa yung nahihirapan dito, guys, eh. So, mas malinaw lang, guys, talaga yung nakikita ko na parang mas nare-respeto, na parang hirap kayo na parang maghabol ngayon kasi mukhang nararamdaman nyo na final na yung gusto niya mangyari. And since the Magician to, guys, tinatry nyo pa rin. Kumbaga, kung may option lang kayo, pipiliin nyo pa rin talaga tong taong to. And ganun din naman siya. Ang problema lang dito, guys, yung sitwasyon nyo. Hindi nyo naman gusto maghiwalay. Pero, yung mismong sitwasyon na yung nagiging dahilan kung bakit kailangan nyo nang maghiwalay. Okay, yun po yung nakikita ko dyan. Kumbaga, masyado na naging conflict. Totoo yun, no? Yung sinasabi nila na minsan, kaya ka umaalis sa isang sitwasyon hindi dahil hindi mo na mahal yung person mo. Minsan dahil sa sitwasyon mismo. Okay, umaalis ka dun sa relasyon na yun kasi hindi niyo na kaya yung bigat nung responsibility or nung nangyayari sa sitwasyon nyo. Parang kayong ay sinusubok. Tignan pa natin. Additional message. Okay, alam nyo guys, pwede nyo pa itong maayos kasi nandito yung the strength. Piling ko magkakayos pa kayo eh. Baka magbalikan pa kayo. Siguro kailangan nyo lang guys na pag-usapan yung mga inyong responsibilidad. Yung mga nakahawak sa laylayan nyo talaga. Yun ang mahirap. Kahit yung maging breadwinner ka lang guys, sobrang laking sacrifice na eh. Ang kapalit nito is yung love life mo. Okay, since 8 of Wands to, tapos 2 of Pentacles, pwede yung opportunity iniisip is nasa abroad, no? Parang mag-abroad na lang kaya. Ganon. So, nandito yung strength energy eh. Piling ko rito, kaya naman tong i-work out, no? Kailangan lang pag-usapan, lalo na pag hindi kinaya yung pag-overthink. Nakikita ko naman na mukhang itong relasyon na to, pwede siyang i-settle. Pwede pa itong, ayusin, guys. Lalo na kung parehas kayong i-workout to or may someone dito na parang mag-first move dito. Pero kasi parang nire-respeto nyo kasi yung desisyon ng bawat isa eh. Tignan natin. Additional message. Kanina po itong love reading spirit guide. Oops. Seven of Cups. So, nakikita ko naman po, mukhang ang dami mo rin nilulook forward ngayon. Sobrang hirap na hirap ka dito. Pero mas nakikita kita na parang sa halip na magmukmuk dyan, is mas iniisip mo na mag-focus sa career mo, na parang mag-focus doon sa kung ano pa ba yung pwede nyong gawin para ikaw ay mag-improve. Ano pa ba yung dapat mong gawin para magkaroon ka ng growth sa buhay or mag-expand ka. Siguro inisip mo yung mga side hustle mo dyan. So, yun yung nasasagap ko dyan, guys. Okay? Na pwedeng i-look forward. By the way. Tignan pa natin. Additional message. Meron tayong Page of Swords. So, guys, alam nyo, itong Page of Swords. Ano to eh, parang ingat na ingat kayo. Ingat na ingat kayo na parang tignan siya. Or hanggat maaari, wag na lang muna. Kasi baka mas mahirapan. Baka mas mahirapan kayo parehas na hindi makapag-move forward. Okay? Kung siguro ini-stock nyo pa yung isa't isa. So,
Tignan pa natin. Okay, so tignan natin guys. Alam nyo ba na parang itong person nyo, ginagawa niya naman yung lahat para patunayan yung sarili niya. Pero siguro talagang kulang. Kulang kasi hindi niya guys ma-hit yung expectation mo sa kanya. So pwedeng mataas yung expectation mo dito sa taong to. Sinusuportahan mo naman siya sa lahat ng bagay. Pero yun na nga, mataas yung ambisyon mo para sa kanya at hirap na siyang makuha yung bagay na yun. Okay, so pwede naman natin guys supportahan yung mga partner natin. Pero kung nakikita naman natin guys na nag-e-effort, so huwag natin susukuan. Kasi ang masukuan nyo yung mga taong talagang lahat ginawa mo na para i-improve siya tapos wala pa rin siyang ini-improve sa sarili niya, 'di ba? Yung lahat binigay niyo na support pero wala pa rin siya guys ginagawa sa sarili niya. Siguro yun yung parang mas i-give up niyo na, pero kung ito naman taong to guys, tingnan niyo naman sobrang binavalue niya kung ano yung gusto mong mangyari para sa kanya. Kaya siguro ang sinasabi dito, pwedeng maayos niyo pa to. So, again, ito naman Page of Swords. Sobrang ingat na ingat ka ngayon. Siguro dahil baka in-stock mo pa rin siya or in-stock ka niya. So, parang may mga parinigan kayo dyan. Pahaging. Parang ganon. So, by the way, additional message. Additional message. Kanina po itong love reading. Meron tayong, Five of Pentacles. So, isa na nga sa inyo kasi parang hindi na nakukontento. Parang, hindi na natin to kaya. Hindi na natin to kayang ilaban pa. Baka kailangan i-give up na natin to. Though, sobrang solid naman sana nung nyo. Dahil nakitang mali. Siguro yung mali lang dito guys is, yun na nga, dahil nga nape-pressure kayo sa mga responsibility. Tapos, dumagdag pa dito na, hindi mo makitang maging sandalan man lang yung partner mo. Kasi maski ikaw sinasandalan niya. Maski ikaw, tinutulungan mo siya na i-improve niya yung sarili niya. Okay, so yun yung nakikita ko dyan. Medyo mabigat to ha. Medyo stress to guys. So again, by the way. Additional message. Kanina po itong love reading. Additional message. Love reading. May hindi na nakokontento rito guys. Ayun Kumbaga parang iniwan niya yung partner niya ng pilay. Ganon. Iniwan niya na parang hindi makausad, hindi makalakad. Siguro naman kasi bago niya iwan, ginawa niya naman ng lahat. Para mapunan yung imperfection ng partner nila. Pero talagang kulang. So guys, ito may ending na dito. Pwede maghiwalay kayo or baka naghiwalay na talaga kayo. Pero malakas pa rin talaga kasi yung energy na babalik Kasi ito person na to guys, improve niya talaga yung sarili niya. Baga, meron siyang gustong patunayan ngayon. Tignan niyo yung bottom of the deck, Eight of Cups. Alam niyo ba guys, si Eight of Cups, ito yung tipo ng tao na hindi porket tinalikuran kayo, hindi ka na mahal. Minsan kasi mataas ang ambisyon niya, araw is success. Minsan kasi guys, hindi niya ma-pursue yung gusto niyang gawin sa buhay niya kasi nandito siya. Mas inuuna niya yung emosyon niya. Ngayon, pwedeng na-feel niya na hindi siya makausad kasi mas iniisip niya rito yung pagmamahal niya sa inyo. Pero hindi dahil hindi ka na niya mahal kung bakit siya lumalayo. Yun is dahil para i-improve mo yung sarili mo dyan. Kung bakit niya din siguro guys ito ginagawa. Okay? So by the way, additional message. Yung pa rin yung lumabas. Grabe sinapol na natin. Yung pa rin yung lumabas. Zero location. Okay? Nag-live-in ba kayo? Nagsama? Pero hindi talaga siya guys sapat. Okay? Hindi talaga sumasapat yung mga nangyayari dito. Kumbaga parang kina-question na to. Yung kina-question dito guys is, kaya ba akong panindigan itong tao to? Yes, pwedeng kaya naman panindigan, pero may ibang bagay siyang tinitignan. Asset.
financial stability. So, parang, dahil nga naging breadwinner, guys, mas nakikita niya yung hirap. Diba? Dahil nga breadwinner, mas ramdam nila kung ano yung pangangailangan sa future, ano yung pwede maging struggle sa future. Though ikaw, mukhang breadwinner ka din naman. Breadwinner din naman tong person mo. Yun ang mahirap, no? Pagka kayo ay maraming responsibility. Okay, so by the way, tignan pa natin. Additional message. Additional message. Meron tayong, respect begins with me. Diba? Sabi ko sa inyo kumbaga naghiwalay kayo ng maayos and direrespeto nyo yung pag-alis nung isa. Okay. Tignan pa natin. Meron tayong may needs and feelings deserve to be heard. So, eto guys, yung isa sa mga nakikita ko kung bakit bumitaw na. Sa totoo lang, pwede yun na nga dahil nga masyado nang na-overwhelm sa mga responsibility. Tapos, parang gusto kanyang labasan ng problema or gusto mo siyang labasan ng problema. Ang problema lang guys, yung lalabasan mo ng problema is mas lugmok pa din sa inyo. So, hindi nyo siya guys makitang siya yung pader mo na pwede mong sandalan, pwede mong iyakan. Parang siya rin naman yung umiiyak sa inyo Siya rin naman yung sumasandal sa inyo Parang mapifeel mo lang dito na paano? Parang ganon. Paano ko iyak sa taong to kung siya mismo hindi matatag. Ganon. So, by the way, meron tayong I'm learning to open my heart once more. Diba yan, no? Open sa relationship. Naku, mukhang open yung person mo sa bago. Siguro, kailangan niya lang gawin yan para ma-overcome yung frustration niya sa inyo or ending. Or pwedeng same kayo. Na ino-open nyo na yung sarili niyo sa iba. Nag-entertain na kayo. Kumbaga parang, baka frustration lang to. Feeling ko guys, pag nag-entertain ka, tapos hindi ka pa ready na mag-move on doon sa ex mo, tapos may ina-entertain ka na. So, panakip butas yun, di ba? Siguro mas maganda na mag-self-love na lang muna guys, bago ka humanap ng panakip butas. Or pwede siya yung gumagawa nun. Kasi may ibang pumapasok dito. So, by the way, tignan natin yung energy niya. Energy niya. Nararamdaman niya sa inyo. Nag-aantay. Nag-aantay pa rin talaga siya sa inyo guys, pero ready na siyang humakbang palayo. Kumbaga may nararamdaman pa rin, mahal ka pa rin itong taong to. And, kagaya ng sabi ko, sobrang kalmado lang niya. Ibig sabihin, pag kalmado, hindi niya masyadong pinapahalata, di ba? Na malalim pa rin talaga yung pagmamahal niya sa inyo. Pero kagaya na to guys, since 3 of Wands to, napaka-fiery na to Nakikita ko na inaantay ka lang niya na i-improve mo yung sarili mo. Kumbaga, pakbang na siya palayo Na parang, hindi pa ba i-improve yan? Kasi pag nakalayo na ako dito or humakbang na ako, hindi mo na ako mahabol. Parang ganun. Tingnan natin. Ano yung nararamdaman? Meron tayong Page of Cups. Page of Swords. Okay, so guys, ito naman Page of Swords. Yung malinaw na pinapakita sa akin dito, may pagkaisip bata. Kumbaga, inaaral niya na rin yung mga bagay-bagay. Parang, unti-unti na rin niyang inaaral na ialis ka niya sa sistema niya. Kasi talagang, yun na yung gusto niyo na parang maghiwalay na kayo talaga So, nakikita ko sa kanya guys, hinahanda niya na yung sarili niya mag-move on.
nire-ready niya na yung sarili niya na harapin yung mundo ng hindi ka nakasama. Okay, kasi Page of Swords na to eh. Kumbaga, nasa bagong cycle na siya. May iba na siyang gustong gawin. Mahal ka niya, pero nire-respeto niya yung desisyon mo. Or desisyon niya. So, ayan o, nakapokus siya sa sarili niya. Ang dami niyang gustong gawin dito. Ang dami niyang gusto simulan. So, doon niya nilalaan yung frustration niya. Sa mga bagay na gusto niyang simulan din sa sarili niya. Okay? So, nararamdaman niya sa inyo guys, nag-aantay pa rin to. Then, meron din siyang inaantay na gusto mong gawin, na gusto niyang gawin mo sa sarili mo. Tignan natin. Ano kanya nakikita? So, The Magician. Okay, so alam niyo guys, itong The Magician, someone na parang paulit-ulit. Okay, paano kanya nakikita? Nanawa ka. Nanawa ka na sa kanya. As in, parang na-fall out of love. Kasi yung paulit-ulit na cycle, parang na-bored ka na doon. Parang ano, parang wala bang pagbabago dito. Ganon. So, Seven of Pentacles, guys, is growth. Growth. Nakikita ka niya na someone na goal-oriented and sobrang workaholic. Okay? Na, syempre, ito yung mas pinaglalaanan mo ng panahon ngayon, yung career mo. Okay? So, again, meron tayong Ace of Pentacles, oh, diba? Napaka goal-oriented mong tao. Ganun kanya nakikita. Trigger warning, mukhang pera. Parang ganun. Mukhang pera na yung tingin niya sa inyo, guys. Siguro di na talaga maamin sa sarili niya. Pero, sorry naman, guys. Kasi puro pera yung lumalabas dito, eh. Parang, wino-workout mo to dahil gusto mong makalis dun sa kahirapan. So, hindi kita masisisi. Pwede kasi buong buhay mo or yun na talaga yung kinalakihan mo, yung kahirapan, di ba? So, ikaw, bilang gusto mong takasan yun, ginagawa mo ang lahat. So, okay lang naman, di ba? So, by the way, workaholic ang nakikita sa ng person mo. Ganun kanya nakikita. So, ano yung dapat niyang gawin? Or ano yung gagawin niya? Ano yung gagawin niyang hakbang, plano dito sa inyong connection? Meron tayong Six of Cups. Inisip-isip ka niya eh. Still loyal pa rin siya, guys. Kumbaga mag-aantay lang siya. Naguguluhan pa rin, di pa rin makamove on, mahal na mahal ka pa rin. Pero hindi to magjojowa. Siguro try niya munang i-heal muna yung sarili niya. Kagaya nga nasabi ko, guys, iniisip ka niya ngayon. Kasi nare-respeto niya yung ano eh, yung decision mo sa buhay eh. Hindi ka muna na ito aabalahin. So, the Empress, na parang pinabayaan ka na niya para, parang baka nga siya talaga yung malas. Parang ganon. Iniisip niya na, sige na, i-end na natin to para mag-expand ka. Okay? Parang i-end na natin to para mag-focus ka na sa sarili mo. Baka marami pang blessing na pwedeng dumating sa inyo. Baka ako lang yung nagiging sagabal doon sa swerte mo. Ganon siya, guys, ka down to earth. Grabe. Or pang-gaslight ba yun? Pero pili ko pure yung gusto niyang sabihin eh. Pure yung message niya, guys eh. Okay? So, by the way, tingnan pa natin. Additional message. Soon, I'm going to contact you. Diba? Kukontakin ka rin ito. Hindi ka rin matitiis na itong taong to. Hindi ka rin matitiis niya. Yun, sabi niya, I'm going to contact you soon. So, nandun na siya sa point na iniisip niya rin, guys, yung ano eh. Sobrang emotional niya ngayon, no? Okay. So, makikipag-usap pa rito sa inyo, guys, pero hindi para bumalik. Siguro, gusto ko lang kumustahin. Yung taong minsan na niyang minahal, di ba? Meron tayong missing you. Namimiss ka niya. Kaya kakausapin ka rin naman niya. Pero kagaya na sabi ko, guys, nare-respeto niya kung ano man yung ending na nangyari sa inyo. Kumbaga, ikaw na yung magde-decide eh, na kung gusto pang bumalik dito or hindi. Kung gusto pang makipagbalikan sa kanya or hindi. Kumbaga, ibibigay niya na sa inyo, guys, ang desisyon.
So, again, meron tayong wild side. Namimiss niya yung ano nyo guys, yung connection na meron kayo na sobrang hardcore. or, or nakasama ka kasi niya guys sa ups and down ng buhay ni. Again, message niya, I look for you everywhere. So, hindi na niya mahanap yung katulad mo sa ibang tao. Meron tayong I wish things different. Could be different. Meron tayong I'm so attracted to you. Sobra. Hindi nawawala guys, no? Mahal na mahal ka pa rin itong taong to. Kasi until now, attracted pa rin siya. So, kukontak siya sa inyo, pero hindi ibig sabihin nun makikipagbalikan. Namimiss ka lang talaga niya at nag-aantay pa rin siya sa inyo. And ang decision kasi na yon na kung gusto mo pang makipagbalikan sa kanya, is ibibigay niya na sa inyo yung desisyon. Sa'yo manggagaling yun. Zodiac signs, Scorpio, Virgo, Sagittarius, Cancer, Aries, and Leo. Taurus, Leo, Aries, and Virgo energy. Yan yung mga malalakas na zodiac sign sa side ng person mo. Okay. Ano yung nararamdaman mo sa person mo? Two of Wands. O, diba? Parang nag-aantay ka rin ba sa kanya? Nakatanaw ka rin sa kanya. Ano ba yan? Ba't parang pinahirapan niyo pa yung sarili niyo? Mahal niyo pa naman pala isa't isa. Hindi ko maintindihan yung mga ganun, no? So, again. Oh my God. So, kung inisip mo siya, inisip ka rin ito. Parehas kayo nahihirapan. Oh my God. Ano ba to? Magbalikan na lang kayo, guys. Huwag niyo nang pahirapan yung mga sarili niyo. Pwede pa eh. So, ano yung dapat mong gawin? Ayan, mag-overthink ka. Ano yung dapat mong gawin? Pag-isipan mo mabuti yung mga plano mo sa buhay. Bago ka mag-relocate dito, pag-isipan mo mabuti, sure ka na ba talaga? Ayan, baka kasi mas worse dyan yung pwede mangyari sa inyo. Baka mas komplikado yung maging sitwasyon mo kung sakali na umalis ka dito. Baka mas worse yung mapili mong partner. Diba? Zodiac sign mo, Taurus, Aries, Gemini, Pisces, Aquarius, and Cancer. Capricorn, Pisces, Libra, Sagittarius, Scorpio, and Aquarius energy. So, by the way, guys, ito lang po inyong daily love reading. Bukas ulit. God bless and love you all. Bye-bye po.